yarn! So ito na nga, partner. So today, pag-uusapan natin yung isang importanteng topic sa business world. Ito nga yung regulation, government in decision pricing. Tama, kasi 'di ba, hindi naman pwede tayo magbigay ng price agad-agad sa isang produkto, 'di ba? So meron tayong mga batas, 'di ba, na nagpo-protect both consumers and businesses para magkaroon ng fair competition and also sa ethical pricing. So ito na nga, partner. Oh, ano ba yung partner? Today, pag-usapan natin yung mga laws about the topic. So yung una nga dito yung tinatawag nating antitrust and competition laws. So ano ba meron sa antitrust and competition law? So dito, partner, sinasabi dito, ito daw yung batas na nag-promote ng fair competition at nagbabawal sa mga unfair practices, gaya nga ng mga price fixing and predatory pricing. Okay. So parang ganito ba yun? Kunwari, di ba? For example, dalawa tayong nagbebenta sa palengke. Alam mo ba yung tawag na sa yung pare-parehas kayo ng binebenta ng mga produkto, pero nasa iisang lugar kayo. Anong tawag doon? Parang alam ko yan. Yan ba yung perfect competition. Tama, perfect competition. Yeah. So, perfect competition, same kayo ng place and same din kayo ng produkto na binebenta. So, for example, tayong dalawa magkumare tayo. Okay, let's Tapos, go. nagbebenta tayo ng putas. Anong gusto mong putas? Sigurado na lang, apple. Apple. Eh, di pares tayo ng apple na binebenta. Okay. And then, tayong dalawa, sabihin natin, kumare, pwede ba natin taasan yung apple ng 5 piso per kilo? Bawal yun. Bawal yun. Kasi kung ano yung binaba ng gobyerno na price sa produkto na to, dapat ganun lang din. Bawal kang mag-angat or magbaba. Dapat kung ano yung nakasaad, yun lang mismo yung... Yes, may papel ang gobyerno, pero hindi sila yung mismong nagtatakda ng presyo. Sabi nga dito, ang gobyerno sa pamamagitan ng DA or yung tinatawag nating Department of Agriculture, ito daw ay para sa mga agricultural products tulad nga ng gulay, karne, isda, at bigas. And meron din tayong tinatawag na DTI, which means Department of Trade and Industry. So dito naman daw, ito daw ay para sa mga basic goods tulad ng asukal, sardinas, sabon, gatas, instant noodles, at iba pa. So dito, naglalabas sila ng SRP o yung tinatawag nating Suggested Retail Price, which means ito yung mga inare-recommendang presyo para sa mga produkto para hindi ito sobrang tumaas. Partner, tama ka nga, diba? Kasi dapat ang laban sa market ay patas. Yeah. Hindi yung pinag-uusapan sa likod. Tama! So, next naman, partner, is yung consumer protection laws. So, ang goal nito is protektahan ang consumers laban sa false advertising or deceptive pricing. Yan ba yung, for example, let's say may sale daw sa store na buy one, take one. Pero pagdating mo sa cashier, regular price lang. Misleading yarn! Pwedeng ireklamo yan sa DTI. Oo, be. So, dapat lang alam mo, meron kang talagang rights na magreklamo diba? Totoo, partner. So, dapat honest and clear ka sa mga pricing para hindi ka mawalan ng customers. Diba? Partner? Tama. Dapat ganun. Katulad dito, panoorin natin. Ang kulang para maging ganap na batas ang amendments sa Consumer Act of the Philippines. Layo nitong maprotektahan ang mga mamimili mula sa mga pang-aabuso. Saksi, si Maki Polini. Bihira raw magamit ang timbangan ng bayan sa palengkeng ito sa Quezon City. Pag busy ako, hindi ko na pag nagmamadalaw, hindi ko na tinitimbang. Di man masyadong napakikinabangan, importanteng ginagamit ito ng mga mamimili dahil meron daw talagang nagbebenta ng kulang sa guhit kumpara sa binayaran. Sa mga mamimili, ugaliing ipatong sa timbangan ng bayan ang nabiling produkto at kung kulang, i-report na sa market supervisor. Sa ilalim ng amendment sa Consumer Act na niratify ng Kongreso, responsibilidad ng market supervisor na tiyak walang nananamantalang vendor. Mas mababantayan niya, mas matitingnan niya, and we already know who's going to be accountable. Kahit naman sa ang palengke, merong ganyan. Pagka may nagreklamo, syempre, aaksyonan mo.
Sa ilalim ng ratified version, pinabigat ang parusa sa mandarayan ng timbangan. Kung dati 200 to 1,000 pesos ang multa, ngayon 50,000 hanggang 300,000 na, may kulong pang aabot ng 5 taon. Sa totoo lang, sabi ng isang tindero, napipilitan ng iba na magbawas ng guhit para lang makabawi sa puhunan. Business, consumer confidence na hindi sila dinadaya, babalik-balik siya. Kapag duda ka sa item na binili mo, babalik ka pa sa isang establishment? Siyempre, hindi na. Ipapadala ang ratified version ng panukala sa palasyo para sa pirma ni Pangulong Duterte. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Kaya sa pangatlo, so meron tayong tinatawag na Price Act, RA 7581. So ano naman yung meron dito sa Republic Act niya? So dito sa Price Act, Republic Act 7581, ang purpose nito is maiwasan yung mga unreasonable price increases, lalo sa panahon ng mga crisis o emergency. Yan ba yung tulad ng pandemic, di ba? Tama ka dyan, partner. Katulad ng face mask, alcohol, ano pa ba yung kailangan? Face shield? Face shield, face shield. Bawal silang magtaas ng presyo ng bigla-biglaan, lalo na sa mga necessities nila, be. Tama ka dyan. So, be, kapag ginawa mo yun, profiteering ang tawag doon. Yung pwede kang magkaroon ng ma-penalty ka at pwede kang makulong. Grabe, partner, no? Lalak pala nun. Kaya dapat makatao rin pagdating sa pricing. Kasi hindi lang yung puro kita yung iisipin mo. Dapat nandun ka rin sa part na dapat makatao. Tama. Tama ba, partner? Tama. Makatao. Tama, partner. Tama. So, partner. The purpose of the Price Act, Republic Act 7581, is to provide protection to all of us. Lahat po tayo as consumers. The Price Act stabilizes the prices of basic necessities. Ano yung basic necessities? These are the things that we need for our daily lives, yung to survive. Ito po yung pang-araw-araw basic necessities for DTI manufactured products. Ito po yung sardinas, instant noodles, coffee, milk, bread, yan yung mga later on you will see. And then agricultural products naman, basic po, mga fresh pork, fresh chicken, fresh vegetables, even fruits. Yan ang basic necessities po. Prime commodities naman are products that we can survive without, that we can live without, pero importante siya na maging komportable or convenient ang buhay natin. So, partner, yung pang-apat naman is may tinatawag tayong price tag law. Ito naman yung Republic Act number 7394, article number 81 to 83. Ano meron dyan? So, dito, sabi ng batas, lahat ng produkto sa retail store ay dapat may malinaw na price tag, partner. Yan ba yung hindi pwedeng singilin ang mas mataas kesa sa nakasulat sa tag? Oo, babe. Yan yung for example, kung 150 ang nakalagay, dapat 150 lang din yung babayaran mo sa cashier. Oo, partner. Dapat ganun lang. Kasi it's all about transparency and honesty sa pricing. Tama ka din. Diba? Hindi yung for example, pumunta tayo ng Watson's. Okay. Nakalagay dun sa price tag, less 20% kapag student ka. Tapos nakalagay doon, di ba? Tapos pagdating natin sa counter, ay ma'am, hindi na po available yung 20%. Kahapon pa po. Tapos, sabihin nila, bawal yung partner. Parang niloko naman ako ng partner. Dapat kung ano mismo nakalagay sa price tag, ganun dapat. Kung may less 20% or kunwari yung 500, naging 300, kailangan exact kung ano yung nasa lagay sa price tag. Ganun din yung babayaran. May experience ka na ba na ganun, partner? Oo, partner. Maraming beses. Lalo na sa national. Hindi yan sa pag-ibig, ha? Hindi sa pag-ibig. Okay. Kala ko sa asa. Oo, yung nakakainis eh. Oo, yung tipong, kala mo totoo lang. Pagdating mo doon, ay, partner, wala na pala. Huwag tayong dadating din sa pag-ibig. Hindi naman tayo dadating. So, let's move on. Let's move on. Diba? Let's move on na. Move on na. Okay, Ano po ang dapat bayaran ng isang consumer kung hindi pareho ang presyo ng nasa shelf, sa tag, sa checker at sa counter? Sa kaso ng hindi pagkakapare-pareho, katulad na lamang ng experience ni Binibining Laquin, ang presyo ng pinakamababa ang dapat bayaran ng consumer. Kung sakali naman na hindi pumayag ang tindahan na bayaran ang mas mababang presyo,
ay ireklamo na po natin ito sa DTI Provincial or Regional Office sa inyong lugar o mag-email sa Fair Trade Enforcement Bureau. Ang proseso po ng pag-file ng complaint ay makikita rin sa DTI website sa www.dti.gov.ph. So ito na nga, partner. Nasa last part na tayo. Ano yung last part na yan? So meron tayong tinatawag na Price Control Regulation. So ano naman tawag sa Price Control Regulation? So dito, partner, hindi yung nagbibigay ng power sa government na magtakda ng price ceilings. Power! Kunwari, kapag may crisis or shortage, di ba? Sila yun mag-control doon. Yes. Okay. Kasi ang goal nito is yung protectionan ang lahat ng mga civilian. Totoo, lalo na sa panahon ng pangangailangan. So guys, unahin natin ang mga Republic Act or yung mga laws na pag-usapan natin kanina. So una, meron tayong antitrust and competition laws. Pangalawa, may consumer protection laws. And yung pangatlo is yung Price Act laws. And then may pang-apat tayo is yung price tag laws. And yung pang-lima is yung price control regulations. So next naman tayo sa episode, The topic naman natin ngayon is all about the relationship between pricing strategy and legal requirements. Tumpak ka dyan, partner. So dito sa pricing strategy, ito yung mga paraan ng business kung paano nagsaset ng prices, maka-attract ng customers, mag-make ng profit, and also makapag-compete sa customers. Yes, and minsan diba, parang mas gumagamit sila ng mga discounts, promotion, para mas dumami yung sales nila. Pero pag daw gumagawa ka daw ng mga strategy sa mga price ganyan, this dapat daw is ayon din sa batas. Kasi diba, may nagpo-protect din sa mga consumers. For example, ng no price fixing. Pangalawa is no false advertising. And yung pangatlo naman is no unfair discrimination. Exactly, partner. Hindi lang yung kita yung habol mo. Yeah. Dapat fair and honest ka rin when it comes to customers. I agree with you, partner. So, partner, saan nga ba nagtatagpo ang prices at legal requirements? Saan? Simple lang yan, partner. So, when the businesses follow the law, while setting the fair prices. Right, partner? And also kapag fair at truthful ang presyo, nakakapag-build yan ng trust ng customers. At yan ang sikreto na magkakaroon kayo ng long-term success. Yes, tama yan, partner. Kaya tandaan, ang good pricing dapat legal at makatao. So ngayon naman din, pag-uusapan natin yung actionable strategies. Ito yung mga hakbang na pwedeng gawin ng mga businesses para makasiguradong legal at fair yung kanilang pricing. Exciting yan, partner. So dito unahin muna natin ng develop a compliance policy. So dito sa develop a compliance policy, dapat daw may written guidelines ng business tungkol sa lawful pricing. And kasama na dito yung pagsunod sa Consumer Act, Competition Law, at yung Price Act. And one of example of it is kung may promo sila, dapat malinaw kung hanggang kailan talaga at kung magkano talaga yung discount. Yes. So next naman, partner, pag-uusapan natin yung conduct regular audits and monitoring. Dito naman, partner, nire-review ng mga company yung mga pricing activities nila if ever man na may mali or may possible violation. Alam mo yung parang regular check-up ng mga business para iwas mali o problema. Oo, partner. Tapos dapat din may employee training and awareness. Kasi partner, it's important na alam ng staff kung tama ba yung ginagawa nila o bawal when it comes to pricing. Yes, tama din yung partner. Pero ang importante din, guys, is that dapat meron tayong transparency communication with our customers. Alam mo yun, parang klaro sa kanila kung ano ba yung dapat bayaran nila, katulad ng if may additional fees ba, if may taxes, if may discounts, alam mo yun, para may iwasan natin yung misleading. You're right, partner. And lastly, partner, meron naman tayong tinatawag na collaboration with regulatory and authorities. So dito, partner, kailangan stay updated ang mga bagong pricing regulation mula sa DTI. Para alam mo yun, laging compliant pagdating sa business.
So, ayun, Odette, kung papakinggan nila tayo ng mga businesses, alam mo yun, kasi ang dami natin yung mga establishes na sabi, di ba? Mas may iiwasan nila yung mga legal issues, di ba? Oo nga naman. At para din mas mapanatili yung tiwala sa mga customers. So, siguro partner, no? I-end na natin. Siguro, magpaalam na tayo. Okay, masyado na atang matagal. So, ayun na nga, mga viewers. Sana marami kayong natutunan sa episode na to about sa actionable strategies when it comes to pricing decisions. So, this has been Odette. This has been GC M. Magno. And reminding you to price wisely and act fairly. See you in our next episode!